Okay, well, thank you very much. Kumusta tayo mga kaibigan, mga kapatid at kababayan ko po dito sa Malaysia? And of course, ang mga kababayan din po dyan po sa mga ibabang parte ng mundo, sa iba-ibang parte ng lugar sa mundo. At saka yun mga kababayan, kaibigan at kapatid natin dyan po sa Pilipinas. Ito po si Nico Fabian once again. Nandito na naman po sa programa natin, Nick Talk Radio Talk with Nico. And today is Wednesday na, no? Madali lang, no? Middle of the week na tayo. And ganun pa rin, mainit pa rin ang sitwasyon dyan po sa Pilipinas tungkol sa political issues, especially itong mga impeachment ni Inday Sara Duterte at saka dyan po sa Kongreso, both dyan po sa Senado and sa House of Representatives. So, stick tayo po or focus tayo today, Wednesday po, May 6. Focus tayo dito po sa what happened sa Kongreso po, no? Sa Kongreso o sa House of Representatives session nila kahapon. Medyo mainit and may importante, may maganda mga exchange of words nangyari dyan po sa session ng House of Representatives kahapon. And this involves no less than representative ng Batangas, si Representative Leandro Levise, very young fellow, very vocal. And a lot of people like his style and believe that what he's saying is true, sincere, and for the good of the Filipinos. He is protecting. A lot of people believe that he's very much concerned about the interest and welfare of every Filipinos. Particularly, yun po, not only yun ng mga tao niya sa constituency niya po o sa constituency niya po, but lahat ang mga Filipino po. That is the reason why he's very vocal, especially on the issue of corruption. Especially itong flood control projects po. Especially on how to help the Filipinos po, no? We are facing now itong maraming problema, and he wants that the VAT tax will be removed. So maganda din yun po, but alam na natin, mayroon din na ayaw nila po ang VAT to be scrapped dahil it will affect ang tax revenue ng gobyerno, And at the same time, during his privilege speech kahapon, I was watching it po, and he slammed ang executive secretary ni President Ferdinand Bongbong Marcos, and I'm referring to no less than the executive secretary si Ralph Recto. At the same time, ang asawa ni E.S. Recto, si Governor Vilma Santos Recto, and at the same time, binanatan din niya po si Representative, ang colleague niya po, dyan po sa House of Representatives, si Congressman Erwin Gadiola. So, I will share with you po, medyo mahaba, 10 minutes yata ito ang privilege speech ni Representative Luistro. I will share with you in full para at least you will understand ano ang puntos niya po. And of course, mayroon din mga reaction po I'm going to share with you, so it will be fair ang reporting natin. But before going any or sharing with you this whatever informations mayroon ako dito ngayon po tungkol what happened sa Kongreso kahapon, now I will be sharing with you one issue regarding itong Filipino community dito po sa Sabah, as well as concern din ito po sa mga Filipinos dyan po sa Pilipinas. And of course, let me share with you also, before I will forget, na kahapon din po sa Senado, no? Ang session nila po, nagbigay din ng privilege speech si Senator Ping Lacson, and he presented his partial committee report po sa Blue Ribbon Committee, and he made it very clear that he will not be
accepting any interpellations or any questions po, with one condition, until ang mga Senado will sign ang partial Blue Ribbon na committee report niya po. For kung hindi silang ma-sign po, ngayon mayroon silang at least, ngayon if I'm not mistaken, nakita ko as early as this morning, mayroon na sila 7 signatures yata, 6 or 7. Kailangan talaga si Senator Ping Lacson 9 signatures po para he can already make the report dyan po sa Senado po. No? So, he refused. He made it very clear that he will not accept any, sabihin natin, questions from the floor or from the fellow members of the House o sa Senado po. And tumayo din si Senator Rodante Marcoleta questioning, and sabi niya po, wala sanang problema kung he only said that he will not be relinquish, no? Ang ano niya po, he will not be accepting any questions or interpellations po. Ang problema lang dyan, sabi ni Senator Marcoleta po, may condition. I'm willing to accept ang statement ni Senator Ping Lacson, sabi ni Marcoleta po, that he will not accept any or accept any questions coming from the senators until mayroon daw mag-sign ng mga senador. Kailangan pa siya mga 3 signatures, then only he will answer the questions po. So may condition. Yun po ayaw ni Senator Rodante Marcoleta. But okay na, ganun pa rin what happened yesterday. Hindi nagtagal ang session nila sa Senado po. And it will continue ngayon at 3 o'clock. Now, the other issue that I want to share with you regarding itong mga Filipinos dito sa Sabah, and of course, ang Sabah government. Lumabas na po ang announcement na made by no less than the Sabah Chief Minister, si Dato Sri Haji Noor. Kahapon po, he told the media that he will be meeting with his National Security Council as well as State Development Action Council on the proposal to study the proposed revival of the barter trade between Sabah and the Philippines po. No? It was suspended for how many years already during the time of former Sabah Chief Minister Dato Sri si Tun Musa Aman, who is now our TYT po, no? Governor of Sabah. And mayroon na proposal po, so sabi ni Chief Minister Hajiji na he will sit down, have a meeting with the National Security Council as well as State Development Action Council and other government agencies concerned to see whether we can or Sabah will be able now to revive ang barter trade between Philippines and Sabah po. Now, if you remember, this has been since time immemorial, mayroon na tayo po barter trading between Sabah and Philippines po. And dahil dyan po, medyo nakatulong ito po sa sabihin natin, revenue for Sabah and Southern Philippines, no? And nakatulong din ito po sa mga Filipinos, especially mga barter traders natin po, no? Barter traders. So I managed to talk to the BIMEGA, Brunei, Indonesia, Malaysia, Philippines country director, si Mr. Popoy Laudin the other day, and sabi niya po, even though suspended ang barter trade activities dito sa Sabah po, but ang mga registered barter traders po dyan sa Pilipinas, sa Southern Philippines, particularly dyan po sa area of Basulta, Basilan, Sulu, and Tawi-Tawi po, continue po ang business transactions between Sabah and the Philippines po in terms of transshipment. Because itong mga traders natin, mga Filipinos po, they are making the District of Tawau dito sa Sabah po as transshipment hub, no? Sa mga barter goods po.
So, they get let's say, bigas from Vietnam, from India, or somewhere else, no? Ang mga flour, sugar from Thailand, and of course, Malaysian products po. So, lahat yun po nasa Tawau. And then, darating na lang po, once ready na yun po, no? Ang stocks nila po, ang barter trade vessels will come to Tawau and pick it up po and bring it to Tawi-Tawi. Tawi-Tawi ba, o Holo ba, or sa Sulu ba, or sa Basilan for marketing purposes po. And because of that po, if you look at the Tawi-Tawi, Sulu, and Basilan, you can easily find Malaysian products. No? Malaysian products mura compared to the local products natin dyan po sa Pilipinas, ang mga noodles. No? For example, ang mga noodles natin, mga biscuits, chocolates, and all these things made in Malaysia. No? So, nakamura tayo po and okay ang negosyo po. So, it is, they don't call it as a barter trading activity, but they call it as, ito na po, commercial trading. Commercial trading po. But once mag-open up na naman ang barter trading or mag-revive ang barter trade activities dito sa Sabah po, then mayroon silang mga privileges. No? And Labuan is one area dito po sa Malaysia who also wants na there will be a barter trading activities with the southern Mindanao. No? Kasi noon po, if you remember, during the 70s, 80s, 90s po, nandoon talaga po ang mga goods natin comes from Labuan and then goes to Zamboanga or sa southern Philippines. But because of the distance, no, medyo advantage ngayon ang Sabah, ang mga barter traders natin po or mga businessmen natin, they will not go direct to Labuan kasi mas malayo ang Labuan sa Tawau or sa Sandakan or sa Ladatu, so they prefer ang Sabah. Ang Sabah po for obvious reason po. Cut cost po, no? Cut cost. So yun, let's see what will happen and kung anong mga developments po, I will make sure that kayo, mga followers natin dito sa Nick Talk, The Real Talk with Nico, especially mga negosyante, I will inform you kung okay na ba, approved na ba ang barter trading ang Sabah to do business with Southern Philippine barter traders po. So, in the meantime, tuloy-tuloy pa rin po. But they don't call it barter trading, they call it commercial trading transactions. Alright? So, punta na tayo ngayon dito sa issue ng Representative Leviste and ES or Executive Secretary Ralph Recto at saka ito ang asawa niya si Governor Vilma Santos as well as si Representative o Congressman Erwin Gadiola. Mabigat ang mga batikos ni Representative o Congressman Leviste, but if you look at the speech na po, privilege speech na po, I think nobody can deny that pagdating sa election, there is always money involved. Vote buying, nandyan talaga yun po. Mga donations is normal. It's not against the, sabihin natin, election rules and regulations to receive donations from people supporting sa mga kandidato po. Actually, it's wrong. It's not wrong. The only problem, it becomes wrong po, kung itong donation coming from somebody po, they donated to the candidate and expecting something in return. Yun po ang mali na yun po. No? That is corruption na po. So yun ang target ni Congressman Leviste, no? When he raised the issue. Ang issue itong money politics po. Money politics. I totally agree with him na mayroon talaga in every election, mayroon talaga money politics. Money is also involved in every election. If there is anyone who will tell me now na hindi totoo what I'm saying, na wala sa lugar nila involved ba pera sa election po, then I think I will only laugh at you. I agree, mayroon talaga po.
since the time ay mayroon akong wisyo po sa mga election, I think it was the time of the late President Ferdinand Bongbong Marcos, presidential election in the 60s ba yan po, na against Osmeña. I was a young boy. Nakita ko po na mayroon, although hindi grabe compared ngayon po, no? Compared ngayon. Pero mayroon talaga. Mayroon talaga. Anyway, let me share with you. I will not talk much. You just listen ang privilege speech ni Representative Leandro Leviste po. It will take around 10 to 11 minutes po. No? Medyo mahaba kunti. But I beg and I appeal sa inyong lahat po to listen to his privilege speech po. Then, there you will know. And let me know also po kung you agree with the statement made by Representative Leviste po. Nandito po. Let's watch and listen to this. Hold on. Hold on po. Okay, nandito. Watch, listen carefully po. Okay na ito po ang speech niya. Personal and collective privilege, matapos ako tawagin ni Executive Ralph Recto na baliw. Kung baliw man ako, at least hindi ako magnanakaw. Tila affected si Recto sa mga post ko tungkol sa kanya at si Congressman Edwin Garjola. At mabuti kung magpaliwanag na lang siya tungkol dito. May kinakalat din siya sa social media na ako daw ay may utang sa DOE na 24 billion pesos. Ito po ay walang basehan at inimbento lamang upang tangkang pahinain ang mga pinabunyak ko tungkol sa korupsyon sa ating gobyerno. At mas marami pa ang aking sasabihin sa ibang pagkakataon. Nagsimula lang itong mga atake sa akin nang sinimulan kong imbestigahan ang DPWH sa Batangas at ang mga kumpanyang konektado kay Congressman Edwin Garjola at naging Executive Secretary si Ralph Recto. Marami rin ang nagsabi na ang pagbunyag ko nito ay hindi aking kapaki-pakinabang. Ngunit hindi ito para sa sarili ko, ito ay bahagi ng aking tungkulin bilang mambabatas at kinatawan ng unang distrito ng Batangas. At hindi ako matitinak. Kaya po ako ay nananawagan na imbestigahan ang koneksyon ni Garjola kay Recto, lalo na ngayong Executive Secretary na siya, at suriin ni Pangulong Marcos kung natutulungan ni Recto si Garjola mula sa loob ng Malacanang. Dahil limitado ang oras ngayon, ilahad ko ang iba ko pang nalalaman tungkol sa mga koneksyon ni Garjola at Recto sa iba pang mga araw. Sisimulan ko lang ngayon sa isang punto. Ayon sa aking tansya at pananiliksik, mahigit 1 billion pesos ang ginastos ni Congressman Edwin Garjola para kay Vilma Santos Recto at Lucky Manzano sa iba pa nilang mga kandidato at sa sarili niya bilang first nominee ng CWS party list sa 2025 elections. Sa aking distrito, ang tansya ko ay 150 million. At ayon sa ibang mga politiko, gumastos sila ng 200 o 300 million sa kanilang distrito. Kaya sa 6 na distrito ng Batangas, sinasabi ng iba na aabot ng 2 bilyon ang ginastos ni Recto at Garjola. Lalo't mas malaki pa ang ginastos sa Lipa. Pero hindi po bubuksan ang mga kinatawan ng Lipa sa aking pahayag na ito. Pero sabihin na lang natin na 1 billion pesos ang ginastos ni Recto at Garjola sa 2025 elections. Noong April 16, 2025 naman, inimbita ako ni Congressman Garjola na mag-dinner sa kanyang bahay sa Punta Fuego na Subo sa aking distrito kasama si Secretary Recto na makikita sa mga picture na ibinahagi ko sa Facebook para hingin aking tulong para kay Vilma at Lucky. Pagkatapos, umikot ako kasama si Cong Garjola at mga tauhan ng mga Recto sa iba't ibang bayan ng aking distrito upang i-endorse ko ang V-Lucky sa mga leaders ko. Pagkatapos ng mga meeting, nakatanggap ako ng reports na may ibinigay umano na cash para ikampanya si Vilma at Lucky na galing raw kay Congressman
Garjola. Tila si Congressman Garjola ang gumagastos para sa kampanya ni V. Lucky. Atay sa aking mga nakita sa aking distrito at sa mga pagpupulong at pitadilyales kung saan ang nakalagay ay Vilma Santos Recto, Lucky Manzano at CWS party list. Ang ibang mga politiko sa Batangas ay pwede ding tumestigo na si Garjola ang gumagastos para sa mga Recto. Kahit pagkatapos ng eleksyon, pinahagi ko din sa Facebook ang picture ng meeting ni Vilma at Secretary Ralph sa mga mayors ng Batangas sa Tagaytay Highlands noong August 15 na ayon sa mga dumalo ay hosted by Congressman Garjola. Kung mali ang aking impormasyon, narito naman ang ibang mga kinatawan ng Batangas at pwede nilang sagutin ngayong araw na ito ang aking mga pahayag. O pwedeng magpatawag ang Kongreso ng pagdinig. At kung totoo na 1 billion pesos o mahigit pa ang ginastos ni Congressman Garjola para sa mga Recto sa nakaraang kampanya, ang susunod na tanong ay, bakit si Garjola gumastos ng mahigit 1 billion piso para sa mga Recto? Ito ba ay pagkakaibigan lang o may ginagawa ba si Ralph Recto as Cabinet Secretary of the Republic of the Philippines para makapaggastos ng ganito si Garjola? Sa aming dinner noong April 16, inalok ako ni Congressman Garjola na mag-partner sa kanya at kay Secretary Recto sa pagnenegosyo sa DPWH sa aking distrito. Sa sistema raw na ginagawa nila noon pa sa Lipa at sa ibang mga bayan. Tukuyin ang mga lugar para sa mga road opening ng DPWH. Sabihan ko daw sila pag meron akong mga nakita para makasama sila sa bilihan ng lupa. Kayang tumulong daw sa pagpondo ng mga proyekto ng DPWH si Secretary Recto kaya siya ay nasa kabinete at si Cong Garjola din ay malakas daw sa DPWH at maaaring siya na ang bahala sa kontraktor. Sa ibang pagkakataon, pinagmamalaki din sa akin mismo ni Secretary Recto na bago niya pinopondohan sa DPWH ang mga bypass roads sa Lipa. Kinukondisyon pa niya sa mga may-ari ng lupang dadaanan na magbigay sa kanya ng parte ng lupa sa mababang presyo. At iba't ibang mga tao ay nagkwento din sa akin gawain direkto ito. Kung lehitimo man ito, mabuti at maging transparent si Secretary Recto sa kanyang yaman. At kung ang ginagastos ni Cong Garjola para sa kampanya nila ay may kaugnayan sa pagiging contractor ni Garjola sa Batangas. At sa halip na tumigil ang mga ito matapos pumutok ang flood control investigations, mayroon bagong regional director, ang DPWH 4A na si Carolina Pastrana na dating Batangas 3rd District Engineer, ang distrito ni Congressman Garjola sa Mataas na Kahoy, Batangas, na sinabi ay pinili ni Recto dahil siya ngayon ay Executive Secretary na may hawak ng appointments sa Malacanang. Siguro naman hindi ito alam ni Pangulong Marcos, kaya inilalahad ko din ito ngayon sa Kongreso para makita ng lahat ang koneksyon ni Recto at ni Garjola at ang epekto nito para sa buong bansa. Tatalakayin ko pa sa ibang pagkakataon ang mga anomalya sa DPWH sa Batangas. Nalulungkot ako para kay Secretary Recto at Governor Vilma Santos dahil matagal na silang nasa politika na may mga pangalang inaalagaan. At ngayon pa lalabas ang mga isyong ito. Pero mas nalulungkot ako para sa Batangas at sa ating bayan dahil sa mga ginagawa ng mga pinakamataas na opisyal gamit ang pera ng bayan. Lalo kung hindi man lang tutugunan ang mga aligasyong ito at kung hindi inaaprubahan ang pagbaba ng VAT at mga buwis sa langis o ibinibigay ang ayuda para sa lahat na nabanggit ko na sa mga nakaraang pagkakataon. Kung hindi totoo ang mga sinasabi ko ngayon, hindi dapat tahimik si Secretary Recto at Governor Vilma tungkol sa umano'y korupsyon sa DPWH sa Batangas at ang mga aligasyon kay Cong Garjola na tinawagan ng ICI na pinuo ng gobyernong ito bilang isa sa mga pinakamalaking kontraktor ng DPWH sa Kongreso. Mabuti kung ipaliwanag nila kung totoo bang malaki ang ginastos ni Garjola para sa kanilang kampanya at ano ang kapalit at kung si Garjola ay kaibigan lang ba o funder din. At kung hindi sasagutin ni Secretary Recto ang mga aligasyong ito, tinahapan ko si Yusek Claire Castro sa susunod niyang press briefing na sagutin kung tama ba
na may ganitong aligasyon kay Executive Secretary Recto, bakit hindi pa sinasalang si Secretary Recto sa Commission on Appointments at kung ayaw din ba nilang buksan ang mga detalye ng dalawang kasong plunder ni ES Recto sa Ombudsman. Mabuti ding magpaliwanag si Jose Castro kung bakit ba talaga natanggal sa pwesto si Executive Secretary Lucas Bersonin nang walang paliwanag at ipinalit isang respetadong dating Chief Justice ng Supreme Court sa isang taong ngayong may dalawang kasong plunder sa Ombudsman. Ang huli, hindi lingid sa atin na binomba ang kotse ni dating Batangas Governor Arman Sanchez. Mapanganib ang politika sa Batangas kapag malaking tao ang inyong binabangga. Kaya kung ito man ang ating huling pagkakataon, nais kong dagdagan, hindi lang DPWH ang posibleng pagkukunan ng pondo ni Recto at Garjola. Dahil ayon sa mga politiko sa iba't ibang mga bayan ng Batangas, ang nasa likod ng STL operator ng Batangas, Refresh Gaming, ay si Recto at Garjola, na ang isang gumaharap para sa kanila ay si San Juan Vice Mayor Anthony Manasigan, kahit na iba ang mga tao sa GIS ng kumpanya. Habang nasa kabinete ng Republika ng Pilipinas si Secretary Recto, mayroon bukis o second table ang Refresh sa kanyang sariling lalawigan. Kaya nananawagan din ako sa Kongreso na imbestigahan ang operations ng Refresh Gaming Corporation sa Batangas. Ang mga politiko sa Batangas ay maaaring tumestigo na dahil si Governor Vilma Santos ay nasa Kapitolyo, si Executive Secretary Ralph Recto sa Malacanang, at suportado sila ni Congressman Garjola, kompleto ang makinarya para gawing negosyo ang Batangas. Kaya baka hindi lang 1 bilyon ang nagastos na ni Garjola. Alright, yun po, narinig natin, mabigat, masakit ang mga aligasyon na made by Representative of Congressman Leviste po kay Executive Secretary Ralph Recto and kay Governor Vilma Santos Recto, as well as ang colleague niya po dyan po sa House of Representatives, si Representative o Congressman Erwin Guardiola po, no? So, in fairness naman po, mayroon tayong reply dito po. Let's watch and listen so that will be fair. Let's watch and listen to this video clip that I prepared para sa inyong lahat po. Nandito po. Para fair lang tayo. Para fair lang tayo. So far, ngayon, narinig natin si... This morning, I heard that si ES Recto denied all the allegations made by Leviste sa kanya po. No? Sa kanya. And let's watch and listen to this video clip muna po. Mr. Speaker, we'd like to recognize the representative of Congressman Ryan Recto. The Honorable Ryan Recto is now ready. Let's proceed. Ryan Good afternoon, Recto. everyone. No questions to be asked on my end. Mr. Speaker, I would just like to make a manifestation to set the record straight regarding the issues raised by my fellow representative from Batangas on the alleged issues that were narrated. First, while this representation recognizes the importance of legislative oversight, I believe that it is equally important that information shared in this plenary is accurately based on facts, not assumptions, not insinuations, and certainly not on incomplete information. Hindi po dapat ginagamit ang plenaryong ito upang lahat na makakahaka o paratang na walang sapat na basehan. On the alleged ties between Congressman Edwin Guardiola and Executive Secretary Ralph Recto, their association is purely professional, as Congressman Guardiola is also a member of the House of Representatives and a fellow Batanggenyo. There are no personal interests involved, but only a shared commitment to fulfill their duties to their constituents. Walang katotohanan ang mga alegasyon, Congressman Leviste, na mayroon silang may mga anomalyang transaksyon. Fake news po yan, Mr. Speaker. This representation is not privy to
motives of my colleague from the 1st District of Batangas. Let it be known, hindi po tayo basta-basta nagpapadala sa mga inimbentong issue dahil alam po natin kung ano ang katotohanan dito. In fact, I will not stand idly by and let these so-called facts be presented as truth. Let it be a reminder that Executive Secretary Ralph Recto has served as congressman and senator for decades, representing not only Batangas, but also the broader interests of the Filipino. And same goes for Governor Vilma Santos Recto. Mr. Speaker, and to all my colleagues here and to the general public, let us just focus on the facts and let us uphold the process. And most of all, let us keep our focus on our constituents and serve them with integrity. And on the subject of VAT, pagdebatehan po natin yan dito sa Kongreso. It is not the job of the executive, but our job as legislators, and we're always open for that. Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, may I respond? Okay, ayun po, narinig natin ang reaction na coming from Ryan Recto po tungkol sa allegation ni Reviste po sa privilege speech niya po. Na-describe si Ryan Congressman Ryan Recto that these are all fake news and no basis po. No basis. So, after nag-reply si Congressman Ryan, so mayroon din tayo dito isa pang video clip wherein si Reviste also replied to the statement made by ang colleague na po, si Ryan Recto po. Nandito. Let's watch and listen to this. Okay, sandali po. Mr. Speaker, may I respond? Mr. Speaker, I'd like to recognize the Congressman for the 1st District of Batangas, Congressman Leandro Luis. Unang-una po, ako po ay nagpapasalamat kay Congressman Recto na gusto niyang talakayin ito ng mas mahaba siguro sa Kongreso. Kaya sana magkasundo-sundo na lang tayo na magkaroon ng pagdinig sa Kongreso. Ipatawag natin ang iba nating mga kapwa-Batanggenyo at sila ang pwedeng tumistigo tungkol sa mga kaugnayan ni na Secretary Recto at Congressman Garjola para hindi he said, she said at maglabas na ng mga resibo. Pangalawa, dagdagan ko din na hindi ko binanggit sa aking privilege speech kanina ang eleksyon sa Lipa, alang-alang sa aking kasamahan. Pero para may konteksto tayo sa talakayan nito, sinabi sa akin ng ibang mga politiko sa Lipa na ang di umano'y ginastos ni Congressman Garjola at ng mga Recto sa Lipa sa 2025 elections ay umabot pa ng 1 billion pesos kasama na ang napakataas na presyo para sa bilihan ng mga boto. Hindi ko po alam ang totoong nangyari. Pinaparating ko lang ang sinabi sa akin at medyo mataas ang figure na natanggap ko. Baka naman 300, 400, 500 million pesos lang ang ginastos sa eleksyon ng Lipa. Pero gusto ko lang tanungin kung ano man ang ginastos ni Congressman Garjola para sa mga kandidato ng VLACI sa lungsod ng Lipa sa 2025 elections, kung 500 million man yan, o 200 million, o 100 million, ano ang kapalit ng ginastos ni Congressman Garjola para sa mga kandidato ng VLACI sa lungsod ng Lipa? Don't take it from me, magpatawag tayo ng pagdinig at lahat ng mga Batanggenyo ay pwedeng sumagot sa mga testigong ito. Alright, yan po. Narinig natin ang na-reply ni Congressman Reviste. Ang point niya po is that wala naman problema sa mga donation gastos because ako din ay agree na in every election mayroon talaga yung pera. No? Pera moving po. Walang pera, mahirapan ang mga kandidato manalo po. Whether we like it or not. But how to prove it is another different story. But I think everybody will agree with me if I say na mayroon talaga. Sa election, mayroon talaga, sabihin natin, movements of cash, movements of pera, no? And yun talaga. Ang problema lang dyan po, sabi ni Congressman Reviste, may kapalit ba itong financial assistance given to a certain candidates or a party, political party po, o wala? Kasi kung mayroon na kapalit, mayroon kapalit,
kapalit, ibig sabihin po corruption yun po. And against our constitution yun po, against sa COMELEC policies and ano po, no? Sa COMELEC. So yun ang puntos ni Congressman Leviste po. Kaya nga sabi niya, if you really want to know the truth, kung gusto nila talaga, tawag natin lahat ang mga tao dyan po sa Batangas and let them talk, and they're willing to talk. Huh? That's why he is challenging si Recto, ES Recto, si Governor Vilma Santos po, at saka si Congressman Gadiola na to answer his allegations po. And kung kailangan, let's go to the people sa Batangas so that everything will be revealed. Yan po. Yan ang sitwasyon po dyan sa Kongreso kahapon po. Medyo mainit and obviously nakita natin po, sumagot din po si Congressman Jay Suarez. Medyo ganito and naka-notice natin po ang Kongreso po medyo, I don't know, maybe I'm wrong, no? Ang pagka-obserbasyon ko po, parang basta opposition ka, they don't give you enough privilege po to speak, to talk dyan po sa Kongreso. Yan po sa Kongreso. So, yun po, what really happened kahapon. But anyway, sige lang po, tuloy lang tayo po. I will continue to monitor. Kagaya ngayon po, may session pa sila ngayon po, no? Continuation, and both the Senate and ang Kongreso, I am going to monitor. Alas 3 yun po, nag-umpisa ang Senate. I have to make a move dahil I want to monitor po what is happening dyan po sa Senado, and at the same time, i-check din natin dyan po sa Kongreso po para I will not miss ang mga importanteng notisya dyan po. And definitely, once I get the news, I will make sure na kayo po, mga followers ko po, you will be properly informed. So in the meantime, siguro hanggang dito na lang muna tayo. And sana maskin paano, whatever little news that I shared with you, ngayon po, makatulong na yan po sa inyo. So you will have a picture, no, of what is happening dyan po sa Pilipinas as of today po. Impeachment trial ni Inday Sara Duterte, hintayin natin po sa Monday. Hintayin natin sa Monday po. Maingay. Si Inday Sara Duterte, wala sa Pilipinas, nasa Netherlands pa po, visiting ang tatay niya po. And let's see, once she return, tingnan natin po kung, ano mga updates meron si Inday Sara Duterte tungkol sa tatay niya at saka tungkol sa mga reaksyon niya sa impeachment complaint diyan po sa House of Representatives. And Monday, May 11 po is very crucial. Baka magboto na po ang plenary of the House of Representatives whether to impeach or not to impeach si Inday Sara Duterte. Ingat lang kayo po ang mga fake news, no? Maraming mga fake news po sa social media. Parang nakita ko, ito si Atty. Mike Poa, parang ano ito, they were saying that natapon daw si Inday Sara Duterte laptop kay Atty. Mike Poa kasi galit siya si Inday Sara Duterte. She's not happy with what is happening, no? Na I check all the legit media outlets dyan po sa Pilipinas and no such thing po. So I believe it is a fake news. Kaya nga, ingat-ingat lang tayo po. No? Ingat talaga tayo po sa mga fake news so that we will not be misled. No? Misled po. So in the meantime, ito po, once again, si Nico Fabian would like to say thank you very much for making me a part of your day today. Malaysia, Sabah, Philippines, God bless us all. I'll see you in my next episode. Bye. And you take care of yourself. I love you.